Morning everyone, welcome to my blog. My name is John Michael Ardilastria, taking a Bachelor of Science in Business Administration under the Tertiary Education Program of DWCSJ. So for today's video, may mga katanungan ako dito na binigay ni Sir Nino Daep sa subject na Understanding Yourself or Understanding the Self. So simulan na natin. So number 1, anong ugaling meron ka bilang isang taga-Semirara? Ang ugaling meron ako bilang isang taga-Semirara ay ang pagiging mabuting tao, matulungin sa kapwa, at higit sa lahat ang pagiging masayahin. Dahil dito, makikita mo talaga kung gaano sila kasaya kahit may mga problema sila, kahit may dinadala silang problema, makikita mo sa mukha nila, ang saya pa din nila. Parang wala silang problema ang hinaharap. Ayun. At matulungin din sila kahit na may samaan sila ng loob sa isa't isa, nagagawa pa rin nilang tulungan ang isa't isa. Kumbaga, nagagawa pa rin nilang magtulungan. So, yun. At yung pagiging mabait nila na hindi mawawala. Kahit naman siguro lahat yun mayroon. Pero sa taga-Semirara, makikita mo talaga ang kabutihan na ginagawa nila. So, number 2, kung gagawa ka ng vlog, ano ba ang magiging content at tema mo at bakit? So, kung gagawa ako ng vlog, magiging tema at content nito ay tungkol lang sa personal life or mental health awareness, ganun. Kasi sa ngayon, sa mga kabataan ngayon, madami nakakaranas na sila, mga bata pa naman, so nakakaranas na sila ng depression, anxiety. Kaya kung gagawa man ako ng vlog, gusto kong iparating sa kanila yung mental health awareness, kung paano nila may iwasan, kung paano nila dadalhin, kung paano nila i-control. Yun. So, number 3, ano ang learning style mo? Nag-a-adjust ka na ba sa paraan ng pag-aaral mo o pagre-review? Ano ang mga adjustment mo? So, dito, nag-a-adjust talaga ako dito or nagbibigay ng oras sa pag-aaral. Halimbawa, sa umaga, trabaho, sa tanghali, review or study, at sa hapon, aral na ulit. So, ganun lang yung ginagawa ko. Minsan, kapag busy talaga sa trabaho or sa bahay, sinisingit ko talaga ang pag-aaral ko. Naglalaan talaga ako ng oras. Kahit isang oras lang, naglalaan talaga ako. Kasi para 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 pagdating sa paaralan, may alam ako. Ganon. So number 4, describe mo sa sarili mo ayon sa formula past self plus present self equals future self. So sa past self ko, okay naman. Hindi ko lang muna ikwento sa ngayon ang hanggang ngayon dinadala ko kasi masyadong private yun. So ang may ano ko lang sa past self ko, yung pag-aaral ko dati na sobrang active ko, like parang nagagawa ko siyang i-manage, nagagawa ko siyang dalhin, ganon. So sa present self ko naman dito, parang hindi naman sa napabayaan, kumbaga parang nababawasan yung confidence ko sa pag-aaral. Hindi ko alam kung bakit, pero yun, kaya ko naman siya dalhin. Ang ano ko lang dito is parang nababawasan yung confidence ko, ganun. So sa future self ko, ito hindi ko alam kung magiging negative ba o positive. So yun lang. So number 5, ano dapat mong gawin para maging maganda ang future self mo? Ang dapat kong gawin para maging maganda ang future self ko, ito pa rin kung ano yung pangarap mo. Dahil pagdating sa dulo,
ang future mo ay makakamit mo din naman ang dreams mo, na katulad ko, ang dreams ko ay bilang isang maging doktor, pero wala naman kasi dito kasi mahal yun. So, bale, yung ano ko lang dito ay magtayo ng business na sarili talaga sa akin. Ayun. So, sa future ko, yun, dapat maganda doon, i-push mo lang. I-push mo lang kahit mahirap, i-push mo lang siya. Dahil sa bandang huli, makukuha mo din kung ano yung dreams mo. So, yun yung gawin ko para maging maganda ang future self. Huwag magpaka-stress. Yun. So, ano ang madalas na nagpapa-trigger sa'yo para ma-stress? Kwento ang detalye. So, ang madalas na nagpapa-trigger dito ay ang sa pag-aaral ko minsan nape-pressure ako o di kaya na-stress ako kasi ano, lalo na sa exam, sa ngayon, sa final exam, na-stress ako kasi paano na lang kung babagsak ako, mababa ang score ko. Yun, ganun ba? Kaya minsan, yun yung na-stress ko, like, maliban din doon dito sa loob ng bahay, kahit masyadong private sasabihin ko, ang ano dito, minsan na-stress ako kasi, minsan, yung mga sinasabi nila baga, na, ano, na nagiging sanhi ng stress, yun yung parang, hindi nila, halimbawa sa katulad ko, bilang LGBT, hindi baga nila matatanggap na ganun. Lagi nilang ako nagsasabihan. Minsan kaya ako, na-stress din ako minsan doon. Minsan sa mga bata dito, na-stress ako. So, yun. Yun yung madalas na nagpapa-stress sa akin, yung pag-aaral ko minsan at ang madalas talaga dito sa loob ng bahay. Number 7, ano ang ginagawa mong pamparelax kapag natitrigger ka ng stress? So, yung ginagawa ko, nililibang ko sarili ko, like, gagala ako, ganun. Kumbaga, hindi naman sa gagala kung saan-saan. Kumbaga, gagala lang dito sa paligid ng bahay, ganun. Paligid dyan, paligid dito, ganun. So, yun yung ginagawa ko So, ang point ko dito, ang ginagawa ko para pamparelax ay ang ilibang mo ang sarili mo. So, yun. So, number 8, paano mo mapapangalagaan ang mental health mo, lalo na laban sa mga toxic sa paligid mo? So, sa ngayon, college na ako, dito ko na-realize na may yung toxic, kasi dati hindi ko pinapansin yan. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, o di kaya ang gagawin ko ngayon, para mapangalagaan ang mental health ko, iwasan sila, huwag pakinggan ng mga sinasabi nila dahil hindi rin naman totoo o di rin naman nakakatulong sa mental health mo. So, ang point ko dito, hayaan sila at iwasan. At iwasan ang mga sinasabi nila yun. Number 9, ano-ano ba ang nagbago sa pananaw mo tungkol sa sarili mo base sa mga natutunan mo sa subject natin? So, ang nagbago sa pananaw ko dito ay kung paano ko dalhin o kung paano ko iwasan ang mga sabi-sabi na hindi naman totoo, at kung paano alagaan ang mental health, ganun, kung paano alagaan ang sarili mo. Dahil dito, ma-improve mo ang sarili mo, at sa bandang huli, magiging masaya ka. Yun. So, number 10, magbigay ng isang katanungan na ang hirap pa din sagutin upang maunawaan mo ang sarili mo. So, dito, magbibigay ako dito ng katanungan. Ang tanong ko dito na mahirap pa din sa ngayon ay kung paano ko sa ngayon, kasi may mga problema, kung paano ko kalimutan ang bumabalik-balik na problema o bumabalik-balik na alaala baga ng mga past self ko. Yun, kung paano ko siya maiwasan o kung paano ko
burahin. Yun yung hirap pa din, yun pa din yung hirap itanong, yun pa rin yung hirap sagutin kahit ako kung paano ko siya kalimutan. Yun, kung paano ko kalimutan ang masalimuot na nakaraan ko. Ayun lang. So yun yung katanungan na binigay ni Sir Ninyo Daep. Sa 10 tanong na iyon, nasagot ko rin naman. At yun lang guys. Thank you. Thank you sa pakikinig. Thank you kung makita nyo man ito. Thank you dahil nasabi ko rin naman. At kayo din. Pwede nyo din to sa sarili nyo. Pwede nyo din sagutin ito. Yun lang po. Thank you.